3 araw na akong hindi nagpapakita kay Almira, tumutuloy siya ngayon sa mansion ng Pedrosa sa kahilingan ng pamilya niya. Kahit text at tawag ay hindi ko ginawa para sa plano ko. I want her to be mine again, officially, sinabi ko kay Kuya Sherwin na ayos lang ang plano. Kuya, okay na ang plano, sa restaurant na po, sinabi ko na kina Mom na okay na ang plano. Cornelio talks us about his plan. 3 araw na ring nagmumakmak si Almira at hindi nagpapakita si Cornelio. Bahagi ng plano, pumasok ako sa kwarto niya at nakita ko siya na nakahiga sa kama niya. Sumampa ko sa kama niya at tumabi sa kanya. Lil sis, dinner daw tayo sa labas, sabi ni Dad. Ano ba ang pinakain ni Cornelio sa kapatid ko? Lil sis, may problema ba? Galit talaga siya. Kuya, si Cornelio hindi nagpaparamdam, baka busy lang siya, Almira. Halos 2 buwan siyang nawala sa trabaho. Pero miss ko na siya, kuya, come on, magpaparamdam din siya. Ngayon ka na lang namin ulit nakasama tapos walang gana ka pa. Nakakatampo, bunso, at saka hindi ka dapat nagkukulong, baka atakihin ka na naman. Sorry kuya, please wag ka nang magkulong, baka something will happen to you. Kuya, gusto kong bumalik sa pagkabata. Sana naranasan kong mag-birthday na kasama ang magulang ko at ng 2 kong kuyang pogi. We're sorry bunso, okay lang kuya, for the past year naman na nahiwalay ako sa inyo nagkaroon ako ng kakampi, si Kuya Enzo, pero somehow nilayo siya sa akin pero Cornelio came. Masaya ako, masayang masaya, kasi kasama ko na kayo. Nang matapos ng magdrama si Almira ay naligo na siya, ganun din ang ginawa namin ni Jericho. Nang matapos na kaming mag-ayos ay inintay na lamang namin si Almira na saktong pababa na ng hagdan na nakasuot ng floral dress at heels. Habang nasa sasakyan kami ay masigla si Almira, napapagitnaan namin siya ni Jericho habang si Mom and Dad ay nasa harap namin. Mom, saan tayo magdi-dinner nga pala? Sa Dorset Restaurant, bunso. Isinukbit niya ang ulo niya sa braso ni Jericho at inihilig ang ulo sa balikat ko. Matulog ka. Sinenyasan ko si Jericho para tingnan si Almira kung tulog. Wala yan tulog, kakaisip kay Cornelio. Paglipas ng kalahating oras ay nakarating na kami sa restaurant. Ginising na namin si Almira. Pero nanatili pa kaming 3 sa loob ng sasakyan. Ilang minuto lang ang lumipas ay nahimasmasan na siya at nagyayang pumasok sa loob at dumiretso kami sa garden. Ang mga ilaw na patay ay unti-unting nagbukas kasabay ng pagtugtog ng isang love song. What's going on kuya? Napahawak siya sa kanyang bibig nang makita niya ang lahat ng tao sa loob ng garden. Oh my gosh, naiiyak na sabi niya. I want her to be mine again in a natural way. May I have this dance? Tumango siya, hinawakan ni Cornelio ang kamay ni Almira. Ano ba ang nangyayari? Natawa ako sa tinanong niya. Huwag mo akong tawanan, galit ako sa iyo. Hindi ko siya sinagot at hinila ang kanyang batok at hinalikan siya ng madiin. Habol-habol ang aming paghinga nang bumitaw kami. Will you be my girlfriend? Nangilid ang luha niya sa tinanong ko. Yes, niyakap ko siya at inikat-ikot habang humihiyaw-hiyaw. Nang matapos ang senaryo na yun ay umupo na kami, binati kami ng kanyang pamilya at ng pamilya ko pati ang mga kaibigan namin. Kaya pala hindi ka nagpaparamdam at may plano ka. Nakakainis ka, nag-alala pa naman ako sayo. Kinilig ka naman ngayon bunso, you know what Cornelio, hindi yan nagkakakain si Almira kasi baka daw hindi mo na siya mahal. Bahala kayo dyan, saan ka pupunta? Nakangusong ipinakita niya ang kanyang plato. Ako na ang kukuha, tayo na lang, ay tukso ng mga kasama namin. Namula si Almira sa pagtukso sa amin, kumuha kami ng pagkain sa lamesa ng pagkain. Buffet talaga, what do you want? Bumalik na kami sa upuan nang matapos na siya pagkuha. Ang dami mo nang nakain bunso, baka maimpacho ka dyan. Gutom ako, buti at nakita nyo na itong batang ito. Buti na lamang ay nagpunta sa amin si Enzo kasama ang kanyang asawa. At sinabi ang nalaman niya mula sa kanyang mga magulang, ang anak naming nawawala. 18 years naming hinanap ang yun na kahihan namin. Sobra kaming nasaktan nang mawala siya. Sinisi ng kanyang 2 kapatid ang sarili dahil sa pagkawala ng kanilang bunsong kapatid. At nalaman na lang namin na hindi maayos ang trato ng mga klarete sa anak namin, puwera na lamang kay Enzo,
at itinuring niya itong tunay na kapatid. Sinaktan pala siya ng mga Clarete, natigil sa pagkukwento si Tita Sonia nang marinig si Almira na humihikbi, napatingin ang lahat sa kanya. Ayoko na pong marinig yung nangyari sa akin, masakit na po sobra. Love, huwag kang umiyak, baka atakihin ka na naman. Sorry anak, hindi na uulitin ni Mommy. Nang maupo siya ay tiningnan siya ng kanyang mga kapatid pero ginantihan niya lamang ito ng ngiti. Simula kanina hindi na siya umimik at tulala lamang. Love, you okay, bunso, ha? Are you okay? I hope kung maari sana tabihan mo muna si Almira sa kwarto, baka biglang atakihin siya. Yes tita, pinagbihis ko siya ng pantulog bago mahiga sa kama. Inihilig niya ang kanyang ulo sa akin at pumikit. I love you Almira, I love you too. Pinagmasdan ko pa siya bago mapagdesisyonan matulog. 24 na ngayon, so it means mamaya Christmas Eve na. Yehey! Ibinababa ko ang mga binalot kong regalo at inilagay sa Christmas tree, may mga pangalan rin syempre yon. Buksan na natin yan, hinarang ko siya at sumimangot. Syempre biro lang bunso, niyaya ko siya sa kitchen para tumulong kina mom sa pagbibake ng cake. We spent the whole time na magkakasama kaming lahat. Nang mag-alas 8 na ay nagbihis na ako ng kulay pulang dress na napag-usapan naming lahat. Saktong dumating sina Cornelio kasama ang pamilya nila, pati na rin sina Timothy kasama sina Jonah at iba pa. Nahuling dumating sina Kuya Enzo at Ate Diane at naghanap pa daw sila ng mangga na may kanya-kanyang dalang regalo. Pagpatak ng alas 12 ay nagbatian kaming lahat ng Merry Christmas. Ibinigay na rin namin ang regalo sa isa't isa, ako ang pinakamaraming nakuha. Merry Christmas love, Merry Christmas din love. Third year na kasama kita sa Christmas, love. Grabe ang bilis ng panahon, and I want to spend the rest of my life with you and our future kids. Just don't ever leave me, I would never do that stupid things. Wait, asan regalo mo sa akin? Nagbigayan na ng regalo ang lahat, siya hindi pa rin binibigay ang gift niya for me. Baka wala talaga, nalungkot ako sa naisip ko. Ayos lang kung wala, hug mo na lang ako. Tumayo na ako sa inis ko at akmang aalis na ay hinawakan niya ako sa kamay. Saan ka pupunta? Kina mom, wait lang, may regalo ako syempre sa iyo. Napalitan ng saya ang Simon Gat kong mukha. Lahat ng tingin ay nasa amin. Anong meron? Agaw atensyon ba kami? Lumuhad ako sa kanya, napalitan ng pagtataka ang kanyang kaninang masayang mukha. Gusto ko nang lumvel up na ang relationship natin love. I want you to tie up with me, so please say yes. Saka inilabas ang binili kong sing-sing. Would you like to spend the rest of your life with me? Please say yes, this is all planned. Alam na ng pamilya ko at pamilya ni Almira ang proposal ko na ito. Pero it doesn't mean na magpapakasal na kami agad. I wanna make sure na ako lang ang makakapasok sa buhay niya. Yes, dali-dali kong isinuot sa kanya ang sing-sing at saka niyakap siya. Binati kami ng lahat, atet na atet ka na talagang atali si Almira bro. Para alam ng lahat na may nagmamay-ari na sa kanya, baka may manligaw eh. Totoo naman wanna make sure na sa akin lang si Almira, ayoko nang may kaati ako. Kailan ang kasal? Wala pang date ang kasal namin. Ayoko muna siyang atali ng todo at kakakita pa lamang ng tunay niyang pamilya. Gusto ko mabawi nila lahat ng sandaling na-miss nila. No worries tita, ayon naman po ang pinanggako ko kina Tito Nemesio at kina kuya na hindi ko muna siya papakasalan kahit gusto ko. Pero mas gusto kong maranasan niya lahat ng dapat dinanas niya noon. Mas priority ko ang happiness ng babaeng mahal ko. Thank you love. Kumikislap ang kanyang mga mata sa sobrang tuwa habang pinakatitigan ang sing-sing na nakasuot sa kanya. I love you so much. Natapos ang selebrasyon namin ng alas 3 ng madaling araw kaya nagpasya na ang ibang matulog na. Dito na kami natulog sa mansyon ng mga Pedrosa sa kahilingan ni Almira. Madaling araw pa lamang at delikado sa daan. Dito ka matulog love. Sobrang swerte ng yun nakahihan natin kay Cornelio. Inisip niya muna tayo bago ang kasiyahan niya. Honey, hindi pa naman magpapakasal ang anak mo. Binakuran pa lamang ni Cornelio ito. Ipinangako niya sa akin yun kahit hindi namin hiniling ng iyong mga anak. I know, I just can't believe na we're getting older na.
Magpakasaya kayo ngayon, pagpasok ng bagong taon, mararanasan mo ang pait sa kamay ko Almite Pedrosa, at pinagpupunit ang litrato ng dalagang si Almira. Gawin mo ang lahat para maging magkalapit kayo sa isa't isa ni Almira at ako na ang bahala kay Cornelio, saad ng babaeng may hawak na baril sa lalaki. Yes madam, hindi ko ito kailanman ginusto, wala lamang ako magawa sapagkat hawak niya ang pamilya ko, patawarin mo ako, sabi sa sarili ng lalaki. Christmas outing dito tayo gu, papunta kami sa beach resort. Kuya excited na ako, halata nga bunso, it's still 3 AM here. Matulog ka muna love, inihilig ko ang ulo ko sa balikat niya at ipinikit ang mga mata. Hindi ko alam pero kinakabahan ako, sana walang mangyaring masama. Lumipas ang ilang oras at nakarating na kami sa beach resort. Mom kami na ni Jeric Joe ang magdadala ng gamit natin. Thanks son, abutte nga ang ngiti ni mom na ngayon ko na lamang nakita. Simula nang mawala ang bunso naming kapatid ay hindi na namin nakita ang sobrang lawak ng ngiti ni mom, ngumingiti man siya pero alam naming hindi yun buo. Ngumiti lamang ako at tinawag si Jericho para buhatin ang mga gamit. Lumipas ang kalahating oras at tinawag na kami ng personnels upang mag-agahan. Past 9 AM, Kuya, hi, good morning, di ka pa naman kumakain, di ba? Ba't ang hyper mo? Kasi, unang outing natin ito kuya. Nag-alalang tumingin ako sa kanya nang sabihin niya iyon. Okay lang ako kuya, binitawan ko siya sa pagkakayakap, humulik siya sa pisngi ko tanda ng good morning kiss, her morning routine. Pag may problema magsabi ka kay kuya okay. Ngumiti siya ng malapad kaya ginulo-gulo ko ang buhok niya, sumimangot naman siya sa ginawa ko mas lalo akong natawa sa kanya. Nang makita niya si Jericho ay tumakbo siya papalapit dito at si Jericho naman ang kinulit niya. Pinagmasdan ko lamang sila at pansin na biglang sumeryoso si Jericho nang bamuka ang bibig ni Almira. Napabuntong hininga ako nang maisip na naman kung bakit kami nahiwalay sa kanya. Habang kami ay buo, siya ay nakukulangan sa sarili. Habang kami nararanasan ang pagmamahal ng mga magulang, ay siya hindi man lang ito naranasan, ngayon niya lamang ito naranasan. Pero sa kabila ng lahat ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob at pinatawad kaming lahat. Hindi man niya kami pinahirapan o pinaramdam na nagalit siya sa amin. Sobrang swerte namin dahil mayroon kaming Almira, isang maunawain at mapagmahal na kapatid. Habang papalayo siya kay Jericho ay tinitigan ko siya, at napaisip. Bakit ka ganyan Almira? Bakit sobrang bait mo, kaya naabuso ka ng ibang tao? Bakit naisipan mong sumuko nang nasa bingit ka ng kamatayan para sa akal ang kapatid mo? Paano kami kung nawala ka na talaga at nalaman namin na ikaw ang nawawala naming kapatid? Poprotektahan kita bunso sa lahat ng mga api sa'yo. Pangako, ang daming katanungan ang nabuo sa aking isipan pero isa lamang ang naging sagot. Hindi niya kayang makapanakit ng iba, at sa tingin ko hindi magiging maganda kapag mabait na katulad niya ang naubusan ng pasensya, baka kainin ng galit ang buong puso niya kapag nagkataon. Sherwan, bakit ka tulala dyan? Nabalik ako sa wisyo nang hawakan ako sa balikat ni Dad. Wala Dad, napaisip lang ako. Tinitigan ako lalo ni Dad sa sinagot ko sa kanya. Ano ang naisip mo at napatulala ka dyan? I just wonder Dad, sa kabila ng lahat ng nangyari kay Almira, she still remains strong. Hindi niya pinapakita ang kanyang kahinaan. Kapag naiiyak siya umiiwas lamang siya ng tingin para hindi bumagsak ang mga luha niya. Bakit ganun Dad? Baka maapektuhan siya, baka iba naman ang mag-trigger sa kanya, I referring her depression, baka biglang makaapekto sa kanya ang ginagawa niya. Ang sabi ng doktor, hindi dapat pinipigilan ang emosyon ni Almira, let her emotions come out at pag pinigilan ito ay mas lalong makakasama sa kanya. Dahil nasa tabi niya ang Panginoon nang mawalay siya sa atin. Hindi siya nito pinabayaan at ginabayan siya nito sa lahat ng pinuntahan niya at ginawa niya. Pinalakas rin siya nito. I just hope Dad na wala nang mangyayaring masama kay Bunso. We can't lose her. Hindi na natin iyon hahayaang mangyari, we will protect our Bunso. Pumunta na rin ako sa kinaroroonan ng lahat at nagsimula na kaming kumain. Pagkatapos namin kumain ay nagpalit ang iba para mag-swimming na.
Sabay kaming pumasok ni Cornelio sa loob ng tinutuluyan namin. Hinanap ko lamang sa gamit ko ang gagamitin kong swimsuit. Nang makita ko ito ay dali-dali akong pumasok sa banyo. Narinig ko pa ang sigaw ni Cornelio, "Magdahan-dahan nga Almira." Siguradong nakasimangot ang mukha niya sa ginawa kong pagtakbo. Minsan talaga ang naughty ko, nang matapos ako sa pagbibihis ay sinuot ko ang dress ko na mamaya ay huhuberan ko kapag naglangoy na kami. Nang makalabas ako ay naabutan ko si Cornelio na nakasimangot na nakaharap sa pintuan ng banyo, halatang inaantay ako. Natatawang lumapit ako sa kanya at saka niyakap siya. "Ang kulit-kulit mo talaga," sabi ko, "magdahan-dahan ka eh." "Sorry na love, di na mauulit, siguraduhin mo lang, kundi ano, kundi mahal pa rin kita," natatawang sagot niya na ikinamula ng buo kong mukha. Kumuha ako ng unan at hinampas sa kanya. Kumuha rin siya ng unan at gumanti ng hampas. Nang matapos kaming magharutan ay lumabas na kami. "Bessie," malayo pa lamang ay tinatawag na ako nila Jonah. "Swimming na tayo." Tumango lamang ako at naglakad papalapit sa kanila. Pero bago kami makalapit roon ay bigla akong hinawakan ni Cornelio sa baywang ng mahigpit at tiningnan ng mariin ang mga lalaking nakatingin sa amin o sa akin. "She's mine, back off," inis niyang sabi sa katiningnan ng masama ang mga lalaki bago ako hilahin papalayo roon. Nang makarating kami sa cottage ay nakasimangot pa rin siya kaya nahalata siya ni Tita Ampie at Tito Elmar. "Bakit ka naman nakasimangot? Ang ganda-ganda ng panahon anak." "Wala ho," napatingin sa akin si Tita kaya napayuko ako. "Iya." "Tita kasi, bago po kami makalapit dito, may nadaanan kaming mga lalaki, nakatingin po sa akin, tiningnan niya po ng masama tas sabi niya po, 'She's mine, back off.'" Natawa si Tita Ampha at Tito Elmar sa kinwento ko at tinapak pa ni Tito Elmar si Cornelio sa balikat. "Anak nga talaga kita," napakunot ang noo ni Cornelio sa sinabi ng kanyang ama. "Seloso rin ako anak." Umupo ako sa tabi niya at niyakap siya. "Sorry na, hingi ko ng paumanhin. Kasi naman baka magalit siya sa akin." Hindi niya ako sinagot kaya mabilis ko siya dinampian sa labi saka tumakbo papalayo sa cottage. Narinig ko pa ang mga tukso nila Tita at Tito sa amin, "Almira, wag kang ang tumakbo." Dinampian ko kasi ng mabilis na halik sa lobby si Cornelio. Nagselos kasi, bigla silang tumili ng tumili kaya napatakip ako sa tenga ko. At sinundot pa ako sa tagiliran. "Harat mo," natatawang sabi nila. Natawa rin ako at winisikan sila ng tubig. Ginantihan rin nila ako.